Magandang umaga po sa inyo lahat. Bago po ako magsimula ng aking patotoo o bago po tayo magkwentuhan, gusto ko po muna magbasa sa Matthew chapter 6 verse 33. Wala po sa screen. Matthew chapter 6 verse 33. Babasahin ko po. Sa English po muna. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Sa Tagalog po, datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Di po ba kapag maiksi lang po yung verse, pinababasa po sa inyo? Kaya pwede po ba natin basahin ng 2 beses? Pwede po ba? Simulan po natin sa English at magsimula po tayo. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. But ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Sa pa po? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness. All these things shall be added unto you. Ang lahat ng mga bagay na pawang. Maraming salamat po, diba? Parang feeling ko. Siguro nagulat kayo, ako po nakatayo dito, no? Ako rin po nagulat eh. Nakahapon nung binanggit po ng isang local pastor na ako daw po speaker. That time, alam nyo ginagawa ko, kumakain ako ng pansit. Tapos tinanong niya, gusto mo ng pruweba na ikaw ang speaker bukas? Hindi po ako nakapagsalita Kasi po, hindi ko malunok yung pansit. Bumara sa lalamunan ko. Ay pinipigilan kong wag umubo. Kasi may mga kumakain sa harap ko, baka mabuga ko sa kanila. Kaya di ba, ito rin sobrang mabiyaya Amen po? Dati, sa kaliwa lang po ako umupo. Ngayon, sa gitna na po, parang napakahirap pala umupo doon sa gitna, nakakakaba. Ito rin, sobrang biyaya para sa akin. Alam niyo, March 2004 nung ma-receive ko ang salvation. Kaya di ba, itong buong March ay aking spiritual birthday. Kaya yung pagtayo sa inyo, sa harap ninyo, ito ay special gift ng Diyos sa akin at ng lingkod. Tama po? Sana rin, kayo rin, di ba? Itong kalooban na to, ma-receive nyo. Kaya alam nyo, yung kalooban ng Diyos bilang ligtas, laging dumarating sa atin Nakikita nyo po ba? Parang mahina, hindi pa sa inyo dumarating. Ako rin, alam nyo, simula nung marinig ko yung kaligtasan ko, simula nung ito tinanggap ko, maraming kalooban ng iglesia ang dumating sa akin, pero tinanggihan ko. Kaya pala, habang tayo, di ba, ligtas naman tayo, umaattend tayo sa church, pero yung kalooban ng Diyos, hindi natin napapansin, dumarating sa atin, pero ito ay tinatanggihan natin. Alam niyo ba ang kalaban ng kalooban ng Diyos? Yung desire ng laman. Tama po? Madalas po, di ba, pag may sinabi ang church sa atin, di ba, dahil hindi komportable ang salitang yon sa ating laman, di ba, gumagawa tayo ng alibay. Noong ako ay na-ordain as deacon, hindi ko na maalala kung kailan yun tagal na panahon Biyaya, no? Alam niyo ang unang kalooban sa akin ng Diyos? Sabi ng isang local pastor, bilang deacon, ikaw ay dapat manamit ng maayos. Pero, di ba, yung una, hindi naman ako sanay manamit ng ganitong forma, di ba? Hindi komportable sa laman ko Kaya ayoko.
Pero yun ay simpleng salita, pero yun ay kalooban ng Diyos. Diba? Kaya nung binali ko yung puso ko, tinry ko magdamit, diba? Siyempre sa una, hindi komportable. Pero nung kalaunan, diba? Ang tingin pala sa akin ay, diba? Kagalang-galang na. Nung ako'y nasa sanlibutan, pagulong-gulong, dahil lasing. Ngayon, di ba? Dahil sa iglesia, dahil sa kalooban ng Diyos, ako ay kagalang-galang. Kagalang-galang po ba? Totoo po ba? Para kasing natatahimik kayo eh. Wait lang po, kinakabahan ako eh. Kaya talagang sobrang nakakapagpasalamat. Di ba? Yung simpleng utos ng iglesia, simpleng utos ng lingkod ng Diyos, di ba? Ito ay kalooban ng Diyos eh. Kung ito ay tatanggihan natin or tatanggihan ko, di ba? Sino ba ang tinanggihan ko? Di ba? Hindi naman si pastor, kundi yung Diyos at yung pagpapala ng Diyos. Di ba? Kaya hindi dumarating sa atin yung pagpapala dahil yung inuuna ng Diyos na bigyan tayo ng kalooban pero tinatanggihan natin dahil kalaban ng laman. Tama po? Diba? Meron po akong kwento. Punta muna tayo sa Judges. Judges chapter 16. Pwede po sa monitor. Judges chapter 16, verse 17. Basahin ko po. At isinaysay sa kanya ang kanyang buong taglayin sa kanyang puso. At sinabi sa kanya, walang pag-ahit na nagdaan sa aking ulo, sapagkat ako'y naging nasareyo sa Diyos. Mula sa tiyan ng aking ina, kung ako'y ahitan, hihiwalay nga sa akin ang aking lakas, at ako'y hihina at magiging gaya ng alinmang tao. Sa English, that he told her all his heart, and said unto her, there had not come a razor upon my head, for I have been a Nazarite unto God from my mother's womb. If I be shaven, then my strength will go from me, and I shall become weak and be like other man. Then sa 19 po, chapter 16, verse 19. At pinatulog niya siya sa kanyang mga tuhod, at nagpatawag siya ng isang lalaki, at inahit ang 7 tirintas sa kanyang ulo, at pinasimulan niyang pigatiin siya, at ang kanyang lakas ay nawala. And she made him sleep upon her knees, and she called for a man. And she caused him to shave off the 7 locks of his head, and she began to afflict him, and his strength went from him. Next. Sa 20. At sinabi niya, narito, nasa iyo ang mga Pilisteo, Samson. At siya'y gumising sa kanyang pagkakatulog, at sinabi, ako'y lalabas na gaya ng dati. Ako'y nagpupumiglas, ngunit hindi niya talos na ang Panginoon ay humiwalay sa kanya. And she said, the Philistine be upon thee, Samson. And he awoke out of his sleep, and said, I will go out as at other times before, and shake myself. And he wished not that the Lord was departed from him. Diba? Ito po yung kwento ni Samson. Ba kilala niyo si Samson? Imposibleng hindi niyo kilala kasi ultimo maliit na bata, kilala po to. Pag sinabing Samson, di ba? Strong. Pero ano po ba yung kalooban ng Diyos kay Samson? Siya ay maging hukom ng Israel para iligtas niya ang Israel sa pamumuno ng mga Pilisteo. Pero paano po ba humiwalay siya sa kalooban ng Diyos? Di po ba siya po ay umiral ang laman? Nakakita siya ng babae, di ba? At doon, araw-araw na ginigit nito sino yung babae? Ni Delilah na saan nanggagaling ang kanyang lakas? Di ba? Araw-araw, pinipilit siya.
Kasi hindi nga siya matalo ng mga Pilisteo, di ba? Tama po ba? Di ba? Dahil sa panga, napatay niya ang 1,000 Pilisteo. Yung leon na sumalubong sa kanya, winarak niya na parang batang leon. Ganun po siya kalakas. Kaya wala pong makatalo sa kanya na Pilisteo. Kaya yung mga Pilisteo, inaalam nila kung saan ba nanggagaling yung lakas ni Samson. Dahil sa pamamagitan ng isang babae, di ba, isang patutot na babae, ipinain nila kay Samson. Then, itong babae, araw-araw siyang kinukulit na para masabi kung ano po yung saan nanggagaling ang lakas ni Samson. Tama po? Saan po nanggagaling lakas ni Samson? Sa buhok. Pasensya na po, Brother Jun, sa buhok nanggagaling ang lakas. Sorry po. Kaya, di ba, hanggang sa huli, ano nangyari? Di ba, yung sekreto ay sinabi niya. At sa pamamagitan nun, di ba, inahit ang kanyang ulo, tapos ang lakas ay nawala sa kanya. Actually, yung lakas na nanggagaling sa Diyos, di ba, yun yung nawala. Ibig sabihin, si Samson nahiwalay sa Diyos. Alam nyo, itong kwento na ito, dahil itong kwento na ito ay kwento rin natin Kwento ng humihiwalay sa Diyos. Kwento ng mga humiwalay sa iglesia. Kaya yung kalooban ng Diyos, hindi dumarating sa kanila, at pagpapala ay umiiwas din sa kanila. Basahin pa po natin ang isa. Sabi rito, sa 19. And she made him sleep upon her knees, and she called for a man, and she caused him to shave off the 7 locks of his head, and she began to afflict him. And his strength went from him. At pinatulog niya siya sa kanyang mga tuhod, at nagpatawag siya ng isang lalaki, at inahit ang 7 tirinta sa kanyang ulo, at pinasimulan niyang pigatiin siya, at ang kanyang lakas ay nawala. Nawala daw yung kanyang lakas. Diba? Katulad din po natin, tayo po ay, diba, nanatili dito sa iglesia. Tama po. May mga natitisod, di ba? Sa simpleng salita, natitisod, dahil hindi komportable ang kanya laman niya dito sa iglesia, natitisod, hindi na bumabalik sa church. Di po ba? Yung buhok ni Samson, lumalabas ito na, di ba? Iglesia. Dahil, di ba? Dahil sa buhok niya, nagkakaroon siya ng lakas. Dahil sa iglesia, nagkakaroon po tayo ng lakas. Tama po? Dahil sa iglesia, ang buhay natin ay nagiging mapagpala. Tama po. Pero, itong Samson, inahit yung tirintas ng kanyang buhok. So, sabi rito, at ang kanyang lakas ay nawala. Ibig sabihin, kung tayo pala ay lalabas ng iglesia, di ba? Anong mawawala sa atin? Yung lakas ng puso natin na pinalalakas ng salita ng Diyos. Amen po. Kung po tayo ay lalabas ng iglesia, tayo ay humiwalay sa Diyos. Although lagi natin sinasabi, ligtas naman ako Walang problema. Di ba? Narinig niyo yung 5 offering. Yung sin na lang ang inyong sinusunod, mawawala pa. Di ba? Kaya napaka-importante po na tayo ay nasa loob ng iglesia. Then sabi po rito, 20, and she said, the Philistine be upon thee, Samson. And he awoke out of his sleep, and said, I will go out as the other times before, and shake myself, and he wished not that the Lord was departed from him. At sinabi niya, narito, nasa iyo ang mga Pilisteo, Samson. At siya'y gumising sa kanyang pagkakatulog at sinabi, ako'y lalabas na gaya ng dati. Ako'y na magpupumiglas, ngunit hindi niya talos na ang Panginoon ay humiwalay sa kanya. Di po ba? Okay lang, ligtas naman ako Di ba? Ang ligtas ay magpakailanman ligtas. Pero di ba? Once na tayo ay humiwalay sa iglesia, once na tayo ay humiwalay sa church, di ba? Salita ng Diyos ay
napuputol din sa atin eh. May Zoom naman eh. Pero di ba, sa harap ng Zoom, nakakapag-concentrate ba kayo? Di ba? Pwedeng nakahiga, pwedeng nakahubad, pwedeng nga naglalaba eh, habang nakikinig eh. Di ba? Pwedeng nagluluto habang nakikinig. Pwedeng mamaya na lang, naka-record naman yan eh. Tama po? Pero yung salita na maririnig natin, di ba? Parang wala nang lakas sa puso natin eh. Amen po. Kaya, di ba, tayo ay mapalad, tayo ay nasa loob ng iglesia, yung lakas na binibigay sa atin ng Diyos ay nasa atin. Yung tawag dito, yung kalooban ng Diyos, di ba, na binibigay sa atin, di ba, yun ay pagpapala eh. Kasunod nun ay pagpapala. Alam nyo noon, habang nagninilay-nilay ako, kasi alam ko kasi pag ikaw ay na-ordain na deacon, magiging abala ka eh. Magiging busy ka dito sa church. Pero hindi pala ganun. Hindi ko alam kung anong trabaho noon, hindi ko alam anong gagawin. Kaya sinuggest ko kay pastor noon, Pastor, meron bang seminar para sa bilang deacon? Di ba? Pero sabi ng lingkod, hintayin mo na lang yung kalooban ng Diyos. Hintayin mo na lang yung gabay ng Diyos. Kaya unti-unti, yung kalooban ng Diyos, dumarating pala sa akin, pero hindi ko napapansin eh. Kaya maraming alibay ginagawa ko eh. Di ba? Minsan tatawagan ako ng local pastor, punta ka raw dito sa church, ikaw daw ang magsalita. Ay, pastor, busy ako eh. Tsaka malayo dyan, hindi ako aabot sa oras. Minsan, kadalasan pala noon, tinatawag ako ng isang local pastor, ikaw daw ang prayer. Ikaw daw prayer para sa araw na to. Pastor, susundo pa ako eh. Hindi po ako aabot sa oras, yung iba na lang. Diba? Yun, kalooban ng Diyos, diba? Kaya yung pagpapala, napupunta ron sa iba. Madalas, noon, pinagmamaneho ko si pastor, once na tumawag siya or nangailangan, diba? Alibay agad eh. Diba? Ganun tayo. Madalas mag-alibay. Bakit? Kasi hindi po komportable yung laman natin sa kalooban ng Diyos. Lagi pong kalaban. Tama po? Ay, hindi naman ako aasenso dyan. Tama na yung ligtas. Ganun po ba? Hindi, di ba? Ligtas tayo eh. Ligtas lang. Then, sabi po rito, sa 21, But the Philistine took him and put out his eyes and brought him down to Gaza and bound him with fetters of brass, and he did grind in the prison house. At hinuli ng mga Pilisteo at dinukit ang kanyang mga mata at inilusong nila sa Gaza. At tinalian siya ng mga pangaw na tanso at siya'y gumiling sa bilangguan. Alam nyo, yung time na to ni Samson, kung ikukumpara sa atin, tayo po ay nasa sanlibutan na ito eh. Diba sabi rito, dinukit ang kanyang mga mata. Punta po tayo sa 2 Corinthians chapter 4, verse 4. Basahin ko po, nandiyan po kayo. Sabi rito, na binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya, upang sa kanila ay huwag sumilang ang kaliwanagan ng ebanghelyo ng kalwalhatian ni Kristo, na siyang larawan ng Diyos, into whom the God of this world had blinded the minds of them which believed not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Di po ba? Sabi rito kay Samson, at dinukit ang kanyang mga mata. Di ba? Kaparehas po, di ba? Ang Diyos ng sanlibutan ito, binulag ang ating mata. Alam niyo po ba yung Diyos ng sanlibutan ito? Di ba? Kung titingnan niyo, yung Diyos, small letter. Ang tunay na Diyos ay may big letter na D. Amen po? Di ba? Once na tayo lumabas na iglesia, di ba, nakaabang ang diablo. Siya rin, dudukitin ang ating mata, di ba? Tayo ay bubulagin sa ganon, di ba? Salita ng Diyos ay hindi dumating sa atin. Di ba?
Kung titingnan nyo yung mga kapatiran na lumabas ng iglesia, di ba? Hindi na sila makabalik, nahihiya na, di ba? Yung, yung galit na bago sila umalis sa iglesia, yung galit, hanggang hindi pa sila nakakabalik sa iglesia, nandun pa rin yung galit, hindi mawala. Laging tinitingnan po yung sitwasyon. Amen po? Ay, dyan sa iglesia na yan, sa church na yan, laging may ambagan. Wala na nga kaming makain. Puro ambagan. Kaya di ba, yung kalooban ng Diyos na iyon ay tinanggihan natin eh. Lumayo tayo sa Diyos. Sabi rito, nabinulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang pag-iisip ng mga hindi nagsisampalataya upang sa kanila ay huwag sumilang ang kaliwanagan ng ebanghelyo ng kalwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Di ba nakakatakot? Sabi, binulag daw tayo ng sanlibutan ito. Bakit? Dahil sa kawalan natin ng pananampalataya. Di ba? Dahil sa kawalan natin ng pananampalataya sa kalooban ng Diyos na tayo ay pagpapalain. Then, para daw wag sumilang ang kaliwanagan ng ebanghelyo. Di ba? Pag tayo po tumigil sa pakikinig ng salita. Kung tayo po ay umalis na sa church, ano mangyayari? Tayo ay magiging bingi na sa salita ng Diyos. Di ba? Dahil ang salita ng Diyos ay makapangyarihan, kung ito po ay sasampalatayanan natin, di ba? Ano mang problema ang dumating sa atin, ano mang hindi magandang sitwasyon, di ba? May panlaban tayo. Di ba? Tayo ay may Holy Spirit. Tama po? Punta po tayo sa Ephesians chapter 1. Ephesians chapter 1 verse 13. Sabi rito, nasa Kanya ay kayo rin naman, pagkarinig ng aral ng katotohanan, ng ebanghelyo ng inyong kaligtasan. Nasa Kanya rin naman, mula nang kayo'y magsisampalataya, ay kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako. Sa English, in whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed. You were sealed with that Holy Spirit of promise. Ngayon po, ligtas na po tayo lahat, di ba? Sino pong hindi ligtas dito? Lahat po tayo natatakan na ng Espiritu Santo, di ba? Alam nyo, pag tayo po ay lumabas ng iglesia, di ba? Ang ating kaluluwa, ang ating Espiritu Santo ay pinatatahimik natin, pinahihina natin, di ba? Espiritu Santo, di ba? Siya yung koneksyon natin sa Diyos. Siya yung Espiritu Santo na binigay sa atin ng Panginoong Jesucristo. Di ba? Para yung panalangin nyo, marinig ng Diyos. Para may magtulak sa inyo, para sa Ebanghelyo. Para po may maggabay sa inyo at magpaalala sa inyo ng pangakong, di ba, yung pangakong gospel. Di ba? Nasa atin po yun. Ngayon, kung pahihinain po natin iyon, ibig sabihin, di ba, tayo ay lumabas ng iglesia. Amen po? Lahat po tayo, di ba? May Espiritu Santo. Di ba? Malinaw naman ang sinabi ng Ephesians na simula nung tinanggap natin ang ebanghelyo ng kaligtasan. Ano po yung ebanghelyo ng kaligtasan? Na tayo'y wala ng mga kasalanan. Amen po? Sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Jesucristo. Alam niyo po, di ba? Pinaalala ko lang po, baka, di ba, siyempre, tumatanda na tayo eh. Kahapon, di ba? Nagkaroon ng Silver Festival. Silver Festival, sabihin, piyesta. Dapat maraming tao. Pero puro taga-kapatiran lang yung dumating. Pero di ba, sobrang saya? Sobrang saya, di ba? Pero kami rin na problema, kasi ginawa kami MC. Yung asawa ko, alalang-ala, hindi daw niya alam kung paano. Sabi niya, ikaw na lang, bahala ka na dyan. Diba? Pero, di ba, dahil sa ebanghelyong nasa atin, di ba, move forward tayo, move forward. Dahil ito ay kalooban ng Diyos. Then, nung ako ay ma-ordain na bilang elder, di ba, parang mas lalong dumami yung kalooban. Alam niyo, napapansin ko talagang ang buhay ng taong may Espiritu Santo
ang taong tumatanggap ng kalooban ng Diyos, inaangat din ng Diyos eh. Tama po? Diba? Hindi dahil sa posisyon na tinanggap ko bilang elder, kasi hindi naman bagay, diba? Parang MC lang eh. MC nga hindi bagay eh. Elder pa. Diba? Pero napapansin ko, ang buhay ko ay inaangat ng Diyos eh. Pamilya ko, inaangat ng Diyos. Diba? Kalusugan ko, inaangat ng Diyos. Alam nyo, last year, kasi diba, every 6 months, nagpapa-laboratory ko. Alam niyo yung general laboratory, diba? Alam niyo yun kasi matatanda na kayo, alam niyo yun. Sakitin na. Nagpa-general laboratory ako, lahat negative eh. Lahat negative. Then, after 6 months, another 6 months pass, nagpa-laboratory uli ako. Ganun pa rin, di ba? Ganun pa rin negative pa rin lahat. Kaya sabi nga ng doktor, di ba? At my age, dapat, di ba, nagme-maintenance na raw ako. Sabi niya, babawasan ko yung maintenance mo. Dok, wala naman akong maintenance eh. Wala ba? Ganun. Sige, wala akong may bibigay sa'yo, vitamin na lang. Bigyan na lang kita ng vitamin. May sulat lang ako sa reseta. Di ba? Kaya ganun, di ba? Dahil sa kalooban ng Diyos, sa pagtanggap natin sa kalooban ng Diyos, di ba? Kahit kalusugan, iniingatan ng Diyos. Amen po? Siyempre, tayo rin bilang tao, bilang nabubuhay dito sa mundo, problema hindi mawawala eh. Kahirapan hindi mawawala, di ba? Pero kung tayo ay nasa loob ng iglesia, problema ba 'yon? Opo. Di siyempre, di ba? Problema 'yon, pero meron tayong kapanatagan ng puso na ito ay masosolve. Tayo ay may kapanatagan ng puso na ang kakulangan man ng ating buhay, di ba? Ibibigay ng Diyos. Tama po? Lagi po, di ba? Diba, alam nyo, sa buhay ko, ako po ay 55 years old na. Ayaw nyo't maniwala. 55 na po ako. Diba, getting old na. Malapit na ako sa retirement sa DP. Kasi magulo sila no? Puro corrupt. Pero alam nyo, dumating na rin sa buhay ko na, what if, balang araw, hindi na ako magising? What if, balang araw, bigla akong maaksidente, mamatay ako? Diba? Alam nyo, sa libutan, lagi nagbibigay ng takot eh. Yun yung nagpapahina sa tao eh, yung takot. Pero salamat sa Diyos, diba? Tayo may Jesucristo sa puso natin. Diba? Laging nananaig. Laging pinaalala ng Espiritu Santo na, diba may Jesus ka? Hindi problema ang kamatayan. Diba? Pag ikaw namatay, diba? Saan ka pupunta? Sa langit, sa kaharian ng Diyos. Tama po? Hindi na tayo dadaan sa ilalim. Sa ibabaw na tayo. Sa kaharian ng Diyos, di ba? Walang kalungkutan, lahat kasiyahan, di ba? Walang problema. Lagi na lang tayong makikinig ng salita ng Panginoong Jesucristo. Amen po? Di ba? Sa bahay namin, sa gabi, parang mahirap matulog dahil mamaya pasukin kami ng magnanakaw dito, patayin kami Pagising namin, patay na kami. Yun po. Pero, di ba, bilang ligtas na tao, di ba, ay, may Jesus naman ako Okay lang. Wala namang gamit sa bahay namin, wala naman siya makukuha. Okay lang, kahit na, di ba, bawian kami ng buhay ng Diyos, di ba? Ibig sabihin, kami ay nasa piling na ng Diyos. Ganun din ba iniisip niyo, mga silver? Hindi pa? Hindi pa, marami pang gagawin. Marami pang silver na mangyayari. Tama po. Hindi pa nakakapag-invite ng marami. Pero di ba? Dahil sa kalooban ng Diyos, tinatanggihan natin lagi, kaya yung pagpapala, wala sa atin Tama po. One time, bigla akong tinawagan ng local pastor. Speaker ka daw sa Wednesday service. First time ko yun. Parang hindi ko kaya. Pero di ba? Ito ay kalooban ng Diyos Tatanggihan ba? Hindi. Bahala na ang Diyos. Makapagsalita man ako, makapag-deliver man ako ng maayos o hindi maganda, di ba? Siya nagpatayo sa akin doon, siya naghumarap sa akin, di ba? Diyos ang bahala. Walang ibang gagawin kundi manalangin. Manalangin lang. Pagtayo rin dito, kami kagabi, fellowship kami, nanalangin, paggising, nanalangin pa rin. Kasi hindi ko alam anong
sasabihin sa inyo di ba? Biglang pumasok sa puso ko, yung kalooban ng Diyos, tinatanggihan ng mga kapatiran. Di ba? Maraming sa ating mga kapatiran, di ba? Lalapit kay pastor, hihingi ng payo, bibigyan ng payo, pero hindi naman pakikinggan. Di ba? Sariling laman pa rin, yung desire pa rin ng laman ang sinusunod. Bakit? Yung kalooban kasi ng Diyos para sa kanya ay kalaban ng kanyang laman. Di ba? Laging laman ang umiiral sa atin. Yung desire ng laman. Kaya ano nangyayari? Di ba? Natitisod, nagrereklamo, tumitingin sa hindi magandang sitwasyon, nagagalit sa kapatiran, nagtatanim ng galit. Marami. Ano pa po ba? Sinisikreto nyo Pero di ba, ganun yung puso natin. Kaya dapat, di ba, yung kalooban ng Diyos, huwag po natin tanggihan. Amen po? Yung pagtayo natin dito, sa mga kasamahan ko, di ba? Yung pagtayo natin dito, kalooban yun ng Diyos. Di ba? Dahil sa kalooban ng Diyos, yung pamilya ko naligtas. Di ba? Sabi ng lingkod, kami daw yung pinakamasayang pamilya. Tapos yung puso namin nagbago. Di ba? Kayo rin, puso nyo rin nagbago. Dahil may Espiritu Santo po kayo. Amen po? Huwag po natin pahinain ang ating Espiritu Santo. Huwag po natin pahinain ang ating kaluluwa. Sa pamamagitan po ng salita, yun po yung habulin natin. Tama po? Kaya po yung topic natin ngayon, di ba? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Lagi po natin unahin yung kingdom ng Diyos, ang kaharian ng Diyos. Dahil di ba, yung problema natin, kakulangan natin, ano pa po ba? Yung hindi magandang sitwasyon na dumatating sa atin, di ba? Alam ng Diyos yun Di ba? Alam yun ng Diyos. Kaya, di ba, sabi ng Diyos, hanapin mo muna ang aking kaharian. At lahat ng yan, lahat ng iyong pangangailangan, nasa kaharian ng Diyos. Ang solusyon sa iyong problema, nasa kaharian ng Diyos. Tama po? Ang iyong sakit, di ba? Ang kasagutan, ang kagamutan, nasa kaharian ng Diyos. Tama po? Di ba? Hindi naman sinabi doon na nasa tao ang kasagutan. Di ba? Kundi nasa kaharian ng Diyos. Kaya di ba, lagi po nating hanapin ang kaharian ng Diyos. Paano po ba natin hanapin? Narito po sa Biblia, narito po sa ating iglesia, narito po sa ating church, at ito po yung ipinaliliwanag ng lingkod. Amen po? Ito po ay kalooban ng Diyos. Kung tatanggihan nyo itong salita ng Diyos, kung tatanggihan nyo po itong kalooban na binibigay ng iglesia sa atin, di ba? Hindi po tao ang tinanggihan natin, kundi Diyos. Tama po. Kaya lagi po nating unahin ang church. Di ba po? Ano po dapat unahin natin? Church. Simbahan. Bago po ang ating sarili, di ba? Ay, wala nga kaming pamasahe. Pag pumunta ba kami dyan, lahat ba ng kailangan namin may bibigay ng simbahan? Hindi ba alam ng Diyos kung anong kakulangan nyo? Hindi ba alam ng Diyos na bago kayo pumunta rito sa simbahan, kung ano ang kailangan nyo? Diba? Siyempre, alam ng Diyos. At yun, ipoprovide ng Diyos. Pero, dapat, diba? Tanggapin nyo muna yung kalooban ng Diyos at lahat ng inyong pangangailangan, pagpapala ay ibibigay ng Diyos. Amin po? Naintindihan niyo po? Ito rin pagpunta sa church ay kalooban ng Diyos. Amin po? Yung unahin natin ng iglesia, ang unahin natin ng simbahan, di ba? Ito po ay kalooban din ng Diyos. Tapos tayo bilang mga ligtas na tao, tayo bilang magkakapatiran, di ba po? Di ba? Pag tayo po nasa kaharian ng Diyos, lahat po tayo magkakapatiran. Di po? Di ba? Dahil ang bilang ligtas na tao, di ba? Sino po ba magpapatakbo nitong church? Sino ba ang magtutulong-tulong para patakbo nitong church?
Diba? Tayo rin lahat. Tayo rin lahat. Kaya diba, dapat unahin natin itong church bago ang ating laman. May babasahin po ako. Sa 1 King chapter 17, verse 10. Hintayin ko po yung sa monitor dahil di ko mabasa yung sa Bible. Kasi nga, malabo na yung mata. 1 Kings chapter 17 verse 10, babasahin ko po. Sa gayoy, bumangon siya at naparoon sa Sarepta. At nang siya'y dumating sa pintuan ng bayan, narito isang baong babae ay nandoon at namumulot ng mga patpat. At tinawag niya siya at sinabi, isinasamo ko sa iyo na dalhan mo ako ng kaunting tubig sa inuman upang aking mainom. English? So he arose and went to Sarepat. And when he came to the gate of the city, behold, the widow woman was there, gathering sticks. And he called to her and said, fetch me, I pray thee, a little water in a vessel that I may drink. Next. Sa 11 po. At nang siya yumayaon upang kumuha, tinawag niya siya at sinabi, dalhan mo ako, sinasama ko sa iyo ng isang subong tinapay sa iyong kamay. And as she was going to fetch it, he called to her and said, bring me, I pray thee, a morsel of bread in thine hand. 12. At kanya sinabi, ang Panginoon mong Diyos ay buhay, ako'y wala kahit munting tinapay, kundi isang dakot na harina sa gusi, at kaunting langis sa banga. At narito, ako'y namumulot ng 2 patpat, upang ako'y pumasok at ihanda sa akin at sa aking anak upang aming makain bago kami mamatay. And she said, as the Lord thy God leadeth, I have not a cake, but in a handful of meal in the barrel, and a little oil in cruse. And behold, I am gathering 2 sticks, that I may go in, dress it for me and my son, that we may eat and die. 13. At sinabi ni Elias sa kanya, huwag ka matakot, yumaong ka, gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit igawa mo muna ako ng munting tinapay, at ilabas mo sa akin, at pagkatapos ay gumawa ka para sa iyo at para sa iyong anak. And Elijah said unto her, fear not, go and do as thou hast said, but make me thereof a little cake first, and bring it unto me, and after make for thee and for thy son. And then 14, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel, ang gusi ng harina ay hindi makukulangan o ang banga ng langis man ay mababawasan hanggang sa araw na magpaulan ng Panginoon sa ibabaw ng lupa. For thus said the Lord of God of Israel, the barrel of meal shall not waste, neither shall the cruse of oil fail, until the day that the Lord sendeth rain upon the dead. Ito po ay kwento ni Elias. Pagkatapos niya pong magtago doon po sa ilang, di ba? Pinapunta po siya ng Diyos dito sa babaeng ano po? Sarepta, sa babaeng Sarepta. At doon, itong babae, inutusan niya na siya ay pakainin. Pero kung babasahin pa po natin, di ba? Sabi ng Diyos, pumunta ka sa babaeng Sarepta at doon, pakakainin ka. Kaya si Elias lumakad, pumunta ron sa sinasabi ng Diyos. Pero nung makita niya yung babae, di ba? Sobrang mahirap eh. Mayaman ba yung babae? Mahirap. Sabi, kakaunting gusi na lang ng harina yung nasa kanya. Di ba kung isipin mo, paano ako papakainin ito? Mahirap pa sa akin itong babae. Tama po? Pero di ba, sabi ng Diyos, pumunta ka sa babaeng yan, at pakakainin ka, bibigyan ka ng tinapay. Pero sa kondisyon ng babae, di ba, sila ay mahirap. Pero anong ginawa ng babae? Di ba? Nung una, Panginoon, ito lang po ang nasa akin. Isang tinapay na lang magagawa itong harina na to. Tapos 2 pa kaming kakain ng anak ko. Pagkatapos nito, wala na. Ano pa ibibigay ko sa iyo? Di po ba? Pero anong sabi ni Elias? Di ba? Ganito ang sabi ng Diyos. Basahin ko po.
At ang kanya sinabi, ang Panginoon mong Diyos ay, sa 12, at ang kanya sinabi, ang Panginoon mong Diyos ay buhay, ako'y wala kahit munting tinapay, kundi isang dakot na harina sa gusi at kaunting langis sa banga. Narito ako'y namumulot ng 2 patpat upang ako'y pumasok at handa sa akin at sa aking anak upang aming makain bago kami mamatay. Di ba? Ano bang meron itong babae? Wala. Pero ano sabi ng Diyos sa kanya? Next. At sinabi ni Elias sa kanya, huwag ka matakot. Yumaong ka at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit igawa mo muna ako ng munting tinapay at ilabas mo sa akin. Pagkatapos, gumawa ka para sa iyo at para sa iyong anak. Ano ba ang gusto ng kwentong ito? Di ba? Huwag ka mag-alala kahit wala ka. Kahit kakaunting iyo, unahin mo muna ang lingkod ng Diyos. Tama po ba yung kwento? Unahin mo muna yung lingkod ng Diyos. Kahit anong meron ka. Kahit maliit man yan, kaunti man yan, pero unahin mo ang lingkod ng Diyos. Ngayon po, balita rin po natin, ito naman po natin para sa atin na mga ligtas. Di po ba? Ay, mahirap lang po kami. Wala po akong mayayambag dyan. Ano mang meron ka, unahin mo ang church, unahin mo ang iglesia. At pagkatapos, gawin mo yung nasa mo. Ano ibig sabihin? Pagkatapos mo unahin ang church, pagkatapos mo unahin ang iglesia, pagpapala ng Diyos ay darating sa inyo. Amen po? Hindi raw magkukulang. Sa 13. Next po. 14. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel, ang gusi ng harina ay hindi makukulangan, o ang banga ng langis man ay mababawasan, hanggang sa araw na magpaulan ng Panginoon sa ibabaw ng lupa. For thus said the Lord God of Israel, the barrel of meal shall not waste, neither shall the cruse of oil fail, until the day that the Lord sendeth rain upon the earth. Naniniwala po ba kayo doon? Unahin mo ang iglesia, unahin mo ang lingkod ng Diyos. Hindi ka magkukulang. Tama po? Pero baligtad po yata nangyayari sa atin, di ba? Hoy, nandito na ang bill ng kuryente. Yung gusto magbigay na. Andito na yung notice. Wala pa pong nagbibigay. Tama po ba? Pero di ba, sabi ng Diyos, unahin mo ang church, unahin mo ang lingkod ng Diyos, at hindi ka magkukulang. Naniniwala po ba kayo doon? Ano man meron tayo, kung unahin daw natin ang church, unahin natin ang iglesia, unahin natin ang lingkod ng Diyos, hindi po ba? Pagpapala ay darating sa atin. Tama po. Pero bakit po ba nangyayari ang ganon? Dahil po, ang laman ay hindi komportable. Ang laman ay hindi komportable sa loob ng church. Ang laman, hindi komportable sa sinasabi ng Diyos. Pero salamat sa Diyos, di ba? Tayo ay nabiyayaan, tayo ay may Espiritu Santo. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo, di ba? Na ipapaliwanag sa atin itong salita ng Diyos. Amen po. Kaya di ba? Sa buhay natin, walang ibang paraan kundi tanggapin ito pong kalooban ng Diyos. Amen po. Naniniwala po ba kayo doon? Kaya di ba? Ano po ba itong mga kalooban ng Diyos? Di ba? Gawain sa church, yung mga pangangailangan ng church, di ba? Umiisip natin, marami naman nakatira dyan, bakit hindi sila mauna? Hindi naman ako ang gumagamit ng kuryente, sila naman. Pero di ba, ito ay gawain ng iglesia, ito ay gawain ng church. Ito ay kalooban. Kaya di ba, kung tatanggihan natin itong kalooban, di ba, ano mangyayari? Pagpapala, wala rin. Yung dapat hinahati natin para sa ikasampung bahagi ng ating kinikita, hindi rin may bibigay. Nagagamit din eh. Kakulangan dumarating. Madalas. Tama po. Pero kung unahin po natin ang church, unahin po natin ang iglesia, di ba? Sigurado, pagpapala. Alam nyo, nung simula nung kami ay magkaroon ng mission trip, mag-asawa, di ba? After ng tawag dito, preaching gospel contest, di ba? Nanalo yung asawa ko.
Tapos, ang sabi ng lingkod, magkaroon kami ng mission trip sa mga local church. Di ba? Actually, ang magsasalita dapat, yung asawa ko lang eh. Pero yung mga local church, ako ini-invite, hindi siya. Pero di ba, dapat siya magsalita. Kaya pagdating sa mga local church, sabi ko, siya po yung nanalo, dapat siya po yung magsalita. Ay hindi, siya tsaka ikaw, magsalita rin. Di ba? Ako sobrang nabibiyayaan eh. Yun, kalooban din ng Diyos eh. Di ba? Yung magsalita sa mga local church, pupunta sa mga... Pagpunta sa local church ay mahirap din eh. Di po ba? Diesel, toll gate, yung kakainin nyo pa, di ba? Kami rin, may puso rin kami magbigay sa mga local church. Lahat ng yun, di ba? Kinakailangan i-provide bago ka magpunta sa local church. Kaya yun, nagulat ako talagang, hindi ko malaman kung saan-saan nanggagaling yung ginagamit namin eh. One time, alam nyo, sikreto lang natin to yung sa opisina namin, hindi ko malaman bakit gustong-gusto nilang isama yung pangalan ko sa mga nag-overtime. Pero hindi ako nag-overtime. Sikreto lang. Kasi sa amin, mga grupo may mga grupo. May panggabi. Pero lahat sila sinasama yung pangalan ko. Pero hindi ako sumasama sa kanila. Kaya, di ba, pagdating ng December, from January to December, ikukubrehin na yung overtime. Kaya ako nabigyan eh. Meron ako eh. Kahit hindi ako nag-overtime, pero huwag niyo pagsasabi ha. Tayo-tayo lang. Kaya yun din, nagamit namin, di ba? Yun din. Dahil sa kalooban ng Diyos, sinunod namin, di ba? Lahat pinrovide ng Diyos. Nakapag-diesel kami, full tank. Nakapag-toll gate kami, nakapagbigay kami sa local church. Di ba? Kahit wala kaming salary, pero yun ay kaligayahan ng puso namin. Yun ay kalakasan ng espiritu namin. Diba? Sa pamamagitan po na pupunta namin ng local church, nangangaral kami ron, nagPPT, diba? Yung pamilya namin, lumalakas. Yung pangangailangan namin, binibigay pala ng Diyos. Diba? Kahanga-hanga, diba? Kayo rin sana ganun. Diba? One time, yung kapatid ko sa abroad, mahirap na mahingan yun, diba? Bigla na lang siya magpapadala, nakikita niya kami sa mga post namin, mangaral ka pa. Yan, pinadalang kita, di ba? Kaya doon, di ba, nagkakaroon kami ng pang-diesel. Tapos yung, di ba, yung anak ko, alam niyo, nasa Singapore, napakahirap hingan. Ay, baka nanonood, baka hindi na magbigay. Kaya siya rin, nagbibigay sa amin, di ba? Tumutulong. Pero di ba, alam niyo, sa pagbibigay, yun din, pagpapala ng Diyos, ibabalik din ng Diyos. Di ba, katulad nitong babaeng sa Repta, di ba? Yung kapirasong harina, hahatiin mo pa sa 3, di ba? Pera na lang, kung talagang pag yun ay niluto niya, hatakin niya, di ba? Tapos hahatiin niya sa 3. Para kay Propeta Elias, para sa kanya, para sa anak, di ba? Sobrang liit. Pero, nung siya'y sumampalataya sa kalooban ng Diyos, para na binigay para sa kanya, di ba? Yung pagbigay sa kay Elias, di ba? Nangyari ba na yun lang ang may luluto niya? Hindi, di ba? Sabi roon, hindi nagkulang ang langis at ang gusi ng harina. Dumami ng dumami. Ano po ginawa ng babaeng sa Repta? Di ba? Inuna lang ang propeta. Di ba? Ito ay hindi ibang kwento eh. Kwento rin natin. Tama po ba? Kung babasahin po natin, di ba? Kung iisipin natin na malalim, ito ay hindi ibang kwento, kundi kwento po natin. Tayo rin, kung ano man ang meron tayo, unahin natin ang church. Unahin natin ang lingkod ng Diyos. Sabi ng Diyos eh, di ba? Hindi magkukulang. Sabi ng Diyos yun, nakalagay dito yun. Di ba? Kung hindi mangyari yun, di ba? Hindi totoo yung sinasabi ng Diyos, pero yun ay pangako ng Diyos. Diba? Unahin lang natin ang church, unahin natin ang lingkod ng Diyos, at yung gusi ng harina hindi magkukulang. Yung langis ay hindi magkukulang. Amen po? Naintindihan niyo po? Nagbabago ba yung puso niyo? Nagkakaroon ng linaw? Kung ano yung gusto kong ipatungkol. Kaya di ba? Ang kalooban ng Diyos, wag po natin tanggihan.
Amin po? Yan po, maaga pa po eh. Pampaano rin to. Dati tinitingnan ko, ano ko, aga pa, habang magsasalita ni Pastor. Tama nga. Kanina maaga natapos yung patotoo. Ang haba nga ng oras. Hirap magantay. Kaya di ba, bilang ligtas din, bilang tayo, mga kapatiran, di ba, lagi dapat tayong handa eh. Amen po. Bigla-bigla na lang tatawag, oh, ikaw dito, ikaw ganun. Di ba? Always ready. Kaya mahalaga po yung nagbabasa ng Biblia. Di ba? Para po may kukwento ka, meron ka may papakita sa kanila, meron ka may papaliwanag sa kanila. Actually ako, ilang beses ko na po nabasa. Ngayon po, nasa ano na po ako eh, nasa Judge. Kaya kinukwento ko sa inyo si Samson dahil yun ay nabasa ko. Di ba? Kaya yung kalooban ng Diyos, kung ito ay tatanggihan natin, pagpapala rin ay tumatanggi sa atin. Kaya hindi pa po huli ang lahat. Dahil po, ang kaligtasan ay magpakailanman, ang paglapit sa Diyos ay kahit anong oras. Pero, wag na po nating patagalin, kundi ngayon din po, unahin po natin ang kaharian ng Diyos. Di po ba? Lagi po nating hanapin ang kaharian ng Diyos. Lagi po nating tignan itong kaharian ng Diyos. Dahil sa kaharian ng Diyos, nandun na po ang lahat. Di ba? Kagalingan natin, pangangailangan natin, kakulangan natin, kahit yung wisdom na wala sa atin, nasa kaharian din ng Diyos. Amin po? Dahil ang Diyos ay makapangyarihan, di ba? Di ba? Kaya lahat ng kailangan natin, lahat ng pangangailangan natin, nandun. At alam yun ng Diyos. Wala po tayong ibang gagawin kundi tanggapin itong kalooban ng Diyos, sampalatayanan itong kalooban ng Diyos. At makikita po natin yung resulta, di ba, na pagpapala ay darating sa atin. Tama po? Kaya sana po, lagi po tayong dumalo sa church, tapos magkairon po tayo ng isang puso sa pangangailangan ng church. Pwede po ba? Ay, humina. Pwede po ba magkairon tayo ng isang puso para sa pangangailangan ng church? Amen. Siguro po makukumpleto na yung bill, no? Ang dami po nag-amin eh. Tama po? Ito rin po, kalooban ng Diyos sa inyo. Di ba, sabi, ang kahirapan daw ay pagpapala. Amen po? Kasi kung tayo po ang magaang ang buhay, tayo po ay nasa kasaganahan, sigurado, hindi natin iisipin ng Diyos. Hindi natin naharapin ang kaharian ng Diyos. Tama po? Dumidepende po tayo kung ano ang meron sa atin. Yun po yung totoong puso natin. Tama po? Alam niyo po ba ang totoong puso ng tao? Nung tayo ay nasa sanlibutan pa? Hindi po. Hahanapin ko po. Dito po sa Mark chapter 7 verse 21 to 22. Monitor please. Basahin ko po. Sapagkat mula sa loob, mula sa puso ng mga tao, lumalabas ang masasamang pag-iisip, ang mga pakikiapid, ang mga pagnanakaw, ang mga pagpatay sa kapwa-tao, ang mga pangangalunya. English, for from within, out of the heart of men, proceed evil thoughts, adulteries, fornications, murders. 22. Ang mga kasakiman, ang mga kasamaan, ang pagdaraya, ang kalibugan, ang matang masama, ang kapusungan, ang kapalaluan, ang kamangmangan. Thefts, covetousness, wickedness, deceit, lasciviousness, an evil eye, blasphemy, pride, foolishness. Di po ba? Hindi po natin namamalayan, ito po yung lumalabas sa puso natin noong tayo ay nasa sanlibutan pa. Tama po? Hindi po natin namamalayan na eto pala tayo. Nalaman lang natin nung marinig natin itong ebanghelyo ng kaligtasan. Kaya habang tayo ay nasa sanlibutan, di ba?
Dahil lang ito'y lumalabas sa ating puso, di ba? Hindi natin nalalaman na tayo pala ay patungo na sa impyerno. Amen po. Mainit po doon. Sa impyerno, wala pong aircon doon. Wala rin electric fan. Wala rin silang kuryente. Siguro nakikisa sila dahil mataas ang krudo. Kaya hindi po sila naglagay doon. Kaya sobrang init po doon, di ba? Try nyong hawakan yung kandila, di ba, may apoy. Mainit. Paano pa ron? Alam niyo, yung asawa ko nasunog. Nung ano pa kami, bata pa kami. Pero mag-asawa na kami, di ba? Nakita ko siya, parang tawag doon, tusino ba o langgonisa? Parang ganun, di ba? Kaawa-awa. Pero huwag kayong mag-alala, hindi ko siya iniwan, ha? Yung mga ganong sitwasyon, dapat mas lalo mo siyang iibigin. Tama pa? Pero di ba, sa tagal ng pagsasama namin dahil sa iglesia, dahil sa Diyos. Tama po. Dahil po sa kalooban ng Diyos, di ba, ang pagsasama namin ay tumagal. Tumagal. Hindi ko lang alam kung sino mauuna sa amin sa pagsundo ng Diyos. Pero siyempre, di ba, dapat sabay. Sabay. Nawala ako. Di ba? Sa impyerno, di ba? Sobrang init. Di ba? Hindi natin kayang tiisin yun. Di ba? Kasi tayo, pag namatay tayo, di ba, anong matitira sa ating kaluluwa? Itong kaluluwang ito, bibisa ng damit na walang kamatayan. Hindi na po tayo mamamatay. Bibihisan po tayo ng damit ng walang kamatayan. Kung tayo mapunta sa kaharian ng Diyos, di ba? Tayo ay mabubuhay magpakailanman. Maligaya, masaya. Pero kung tayo mamatay ng may kasalanan, tapos bibihisan tayo ng damit na walang kamatayan, tayo ay mapupunta sa impyerno, di ba? Sobrang init. Araw at gabi tumataghoy. Sobrang init, hindi kayang tiisin. Di ba? Alam niyo yung impyerno, pag sinabi niyo sa ibang tao, ayaw makinig, natatakot. Pero pag sinabihan mo ng ebanghelyo ng kaligtasan, ganun din, ayaw din. Hindi rin maintindihan, yung mga tao, di ba? Hindi nila namamalayan. Di ba tayo mga ligtas, alam natin yung nangyayari ngayon sa sanlibutan, di ba? Gera, di ba? Pero sila sa kanila, di ba, pangkaraniwan lang Kaya kawawa naman sila, Hindi siguro nila alam na walang aircon sa impyerno. Akala nila pwedeng magpaypay doon, hindi rin pwede, masusunog din yun. Di ba? Kaya di ba tayo ay mapalad? Sobrang mapalad dahil tumanggap tayo ng kaligtasan, tinatakan tayo ng Espiritu Santo, at may totoong iglesia na kinalalagyan natin. Tama po? Kaya di pong kalooban ng Diyos, di ba? Lagi po nating harapin, lagi po nating tanggapin. Tapos lagi po nating hanapin ang kaharian ng Diyos. Amen po? Sana po lahat po tayo maging active dito sa church, mga gawain. Kahapon po nakita ko yung Silver Festival. Kahit puro babae, siguro walang lalaking tumatanda, puro babae lang. Kasi puro babae na kahapon Swerte naman ng lalaki, hindi tumatanda. Walang silver. Di ba? Sobrang saya Sobrang saya kahapon. Di ba? Kahit sila matatanda na, pero dahil sila may salita ng may ebanghelyo sa puso, di ba? Paano ba nila ginugugol yung natitirang buhay nila? Ito natitirang buhay? Hindi po. Yung paano ba nila ginugugol ito habang sila ay nabubuhay pa, di ba? Parang parehas din, Di ba? Dahil sa kasiyahan ng puso na binibigay ng ebanghelyo, dahil sa kasiyahan ng puso na binibigay ng iglesia, di ba? Doon natutuon yung buhay nila Habang sila ay masayang nabubuhay. Di ba? Yung topic ni Pastor Robin kahapon, yung isa sa mga topic niya, yung NK cell. Alam niyo yung NK cell? Natural Killer Cell. Sa loob daw ng katawan natin, may cancer. Natural, may cancer. Tapos may mga virus. Ito raw, natural killer cell, yun yung kumakain ng mga virus. Tapos yung mga cancer. Pero kung mahina daw tong NK cell, di ba? Sinong lalaban sa virus? Sinong kakain ng cancer? Di ba? Kailangan palakasin. Palakasin. Alam niyo daw sa isa sa nagpapalakas? Ano daw Ano ba yun? Ngiti. Smile daw, smile. Kaya lagi kayong mag-smile. Kaya lagi ko yung pinatatawa Baka maging active yung cancer nyo.
para lumakas yung NK cell, di ba? Sa raw sa gamot ay laging masaya. Di ba? Dito sa iglesia natin, laging masaya. Tama po? Pero pag nag-announce ng bill, nawala ang saya. Tama po? Di ba? Lagi daw tayo maging masaya. Rejoice forevermore. Tama po? Di sabi ng Diyos yun, di ba? Rejoice. Dumating ang problema, rejoice. Ano man naging sakit, rejoice. Masamang sitwasyon, rejoice. Kaya niyo yun? Parang hindi, rejoice. Nasa kapighatian, rejoice. Pero yun ang sabi ng Diyos. Diba? Kung susundin natin to, kung sasampalatayanan natin to, diba? Makikita natin ang kilos ng Diyos. Makikita natin yung pagpapala ng Diyos. Amen po? Lagi niyo po bang nakikita ang kilos ng Diyos? Paggising sa umaga, di ba? Pagpapala na. Kasi nagising pa kayo. Di ba? Lalo na pag sa Sunday. Di ba? Pag Sunday, magpasalamat po tayo sa Diyos dahil nagising kayo para umattend ng Sunday service. Tama po? Kaya di ba, yung lagi po nating isipin, yung kalooban ng Diyos ay dumarating sa atin. Huwag po natin tanggihan. Amen po? Lagi po natin hanapin ang kaharian ng Diyos dahil sa kaharian ng Diyos, nandun na ang lahat. Amen po? Yung kalooban po ng Diyos, alam niyo na po, di ba? Yung pangangailangan ng church. Ay, wala na sumagot. Di ba? Kalooban ng Diyos po yun. Di ba? Katulad ng babaeng Sarepta, kung unahin po natin to, di ba? Gusin ng harina, hindi magkukulang, langis hindi magkukulang. Tayo rin po, kung unahin po natin ang lingkod ng Diyos, unahin po natin ang iglesia, sigurado, hindi rin po tayo magkukulang. Amen po? Kasi alam niyo yung tao, laging iniisip yung para sa laman eh. Pag binigay ko to doon, paano na ako? Anong kakainin namin? Diba? Minsan, nagkakaroon po tayo ng pagpapala, nagkakaroon tayo ng malalaking pera, di ba? Inaangkin daw natin yun eh. Di ba? Minsan, nagkakaroon tayo ng perang malaki. Inaangkin daw natin na sa atin yun. Kaya, hirap na hirap daw tayo magbigay para sa church. Hirap na hirap tayo magbigay para sa iglesia. Pero kung iisipin daw natin na ito ay bigay ng Diyos to. So makatuwid, ito ay sa Diyos. Kaya, di ba? Magbibigay sa church. Amen? Inaangkin nyo ba yung pera nyo? Hindi po. Wala po akong aangkinin, wala po akong pera eh. Di ba? Pero kung yun po yung ating gagawin, talagang tayo po ay pinakamapalad na tao na nabubuhay dito sa sanlibutan. Amen po? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Isa pa po. Pwede mo pakita? Basahin po natin ng 2 beses. Mula Tagalog hanggang English. Magsimula na po tayo. Datapwat, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. English, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Datapwat, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idadagdag sa inyo. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kaya lagi po natin hanapin ang kaharian ng Diyos. Amin po? Maliwanag po? Sa maiksing oras, hanggang dito na lang po ang pakipagkwentuhan ko po sa inyo. Tatapusin ko po sa panalangin. Amang Diyos, maraming salamat po sa inyo sa biyaya nyo sa amin. Amang Diyos, kung kami ay nasa sanlibutan pa, ang umiiral po sa amin ay aming talino, ang aming lakas na itong para sa laman. Dahil naniniwala kami noon na kami nasa sanlibutan po, walang ibang paraan kundi mabuhay sa laman. Pero salamat po sa inyo, Amang Diyos, isang araw dumating po sa amin ang Ebanghelyo ng Kaligtasan at ito po ay tinanggap namin, sinampalatayanan namin na kami ay wala ng kasalanan. Kaya talagang maraming salamat po at pagkatapos noon, binigyan niyo po kami ng puso na makinig pa
na mga salita na dumarating sa amin, na binibigay ng iglesia, binibigay ng church, binibigay ng inyong lingkod. Kaya dahil dito nalaman namin na makapangyarihan ang inyong salita, dahil ito, kung ito ay tinatanggap namin, sinasampalatayanan namin, nakikita namin ang pagbabago ng buhay namin. Nakikita namin kung paano nyo kami pinagpapala. Kaya maraming salamat po sa inyo, Amang Diyos. At kung kami pala ay hihiwalay sa inyo, ang lahat pala ng mga bagay na pagpapala ay mawawala rin. Katulad ni Samson, nung siya inahita ng buhok, lakas ay nawala. Sa Diyos ay humiwalay siya. Ganon din po pala kami. Di po ba kung ang puso namin ay laging nakatuon lang sa sitwasyon, laging nakatuon sa problema, at sa pamamagitan nito, kami ay hihiwalay sa iglesia. At sa pamamagitan ng paghiwalay sa iglesia, sitwasyon na lamang ang makikita. Problema na lamang ang makikita. At ang pagbulak ng sanlibutan ito, tatakpan ang aming mata o bubulakin ang aming mata at ang ebanghelyo ang kaliwanagan ng ebanghelyo ay mawawala sa amin. At sa pamamagitan nun, talagang kapahamakan lamang ang nakatuon sa amin. Kaya maraming salamat po, Amang Diyos. Nawa, sa retira naming buhay, pagpalain mo po kami ng inyong salita at ang puso namin, unahin muna itong inyong kaharian, unahin muna inyong church, at sa ganon, pagpapala darating sa amin. Kaya maraming salamat po. At kami po ay nananalangin sa mahal na pangalan ni Jesus. Amen.